Sir Benjo. Thank you again, Mr. Chair. Noong pong 2023 sa Korea ay nagkaroon ng protesta, no? Pambansang protesta ang mga teacher. Hindi para sa pagtaas ng sweldo, hindi para sa workload, kundi para pigilan po yung isang batas, no, na nagbibigay ng matinding regulasyon sa kanila at naglalagay sa mga teacher sa Korea, no, doon sa isang hindi kaaya-ayang sitwasyon dahil doon sa mga issue pa rin ng pangdidisiplina. And in fact, meron pong mga naitala o at least may isang naitala na suicide, no, ng isang guro dahil po dito. Hindi ko naman po sinasabing maaring mangyari ito sa Pilipinas, pero malungkot, no, sapagkat pareho po, no. Ibig sabihin, ito ay hindi lamang pala sa Pilipinas nangyayari, no, itong stress, no, dahil po dito, no, sa mga kaso na kinakaharap. Kaso po dahil po doon sa mga kaso, no. At doon sa harassment na rin, no, mula sa iba't ibang sektor, no, for parties, no, doon sa ating mga teacher. Kamakailan, Mr. Chair, nagsagawa po kami ng survey, no, doon sa mga teacher natin, nakaranas o nakasaksi dito sa mga reklamo may kaugnayan sa umano'y child abuse sa mga paaralan. At mula sa mga salaysay na ito, malinaw isang katotohanan, ang mga kasong inihain laban sa mga guro ay hindi po hiwalay na insidente ng personal na pagkakamali, pagmamalabis o pagkukulang ng mga guro, kundi ito'y mga manifestasyon ng malalim na sistematikong kakulangan sa sektor ng edukasyon. Ito yung mga pagkukulang, Mr. Chair, na mga guro ang napipilitang pumasan at pumasan ng mag-isa. Ipinapakita po sa isinagawang survey namin na karamihan sa mga reklamo ay nagmumula sa karaniwang pamamahala ng silid-aralan, classroom management, tulad ng pagsaway, tulad ng pagpapatupad ng kinakailangang disiplina sa ating mga bata. Ayon nga po sa isang guro, simpleng pagsaway lamang po para magkaroon ng disiplina, pero pinalabas na agad na ito'y child abuse. Dagdag pa nung isa, kawalan ng disiplina ng ilang mag-aaral at magulang ang dahilan, pero guro ang sinisisi at pinarurusahan. Ipinakita rin po dito sa ilang mga patatong ito ng isang nakababahalang realidad. Ang disiplina na mahalaga at nesesidad sa proseso ng pagkatuto ay unti-unting nagiging krimen dahil sa walang malinaw, hindi balanse at walang praktikal na balangkas ng disiplina. Bagamat kinikilala po at sinusuportahan ng TDC at ng mga guro ang obligasyon ng Estado na protektahan ng mga bata, marami sa mga tumugon ang nagpahayag na ang child protection policy ay isang panig, one-sided. Sa maraming pagkakataon ay nagiging sandata laban sa mga guro. Necessary ang child protection policy, sabi ng isang teacher, pero sobrang one-sided ito at laging guro ang dehado. Masyadong protektado raw ang mga bata na wala namang natitirang karapatan ng mga guro. Dahil po dito nabubuo ang kultura ng takot sa loob ng mga paaralan kung saan ang mga guro ay nag-aalangan na magpatupad ng disiplina, hindi dahil ito'y mali, kundi dahil ito ay mapanganib. Higit pang nakakabahala po ang mga parusang hindi formal na nararanasan ng mga guro kapag may naihain ng reklamo. Marami ang nagulat ng panghihiya sa publiko, harassment, pananakot at maging pangingikil. Kadalasan ay nangyayari bago pa man ang investigasyon sa kanilang mga kaso. Pinakamalala po yung public shaming sa mga social media. Na-iskandalo at napahiya na ako, sabi ng isang teacher natin, kahit wala pang investigasyon. May pagbabanta at mambablackmail sa akin upang hindi ko ituloy sapagkat babalikan niya po yung nagkaso sa kanya. Blinakmail siya para hindi na niya ituloy yung kanyang reklamo. Napakahalaga sa mga teacher yung reputasyon sapagkat mabalita lamang na siya ay mapang-abuso, abay ang laki-laki na nang nawawala sa kanya. Talong-talo na siya at hindi po ito maibabalik. Irreparable po ito, Mr. Chair. Yun po yung problema ho namin dito. Paulit-ulit ding binigyan din ng mga guro doon sa aming survey ang kakulangan po ng suporta mula sa gobyerno. Mula sa DepEd, bilang aming employer, mag-isa po na hinaharap ng mga teacher ang mga administratibong kaso, lalong-lalo na ang mga kasong kriminal at legal na proseso nang walang malinaw na gabay o tulong. Sabi nung isa, wala talagang tumulong sa akin. Yung isa naman po, pinatahimik siya ng kanyang boss doon sa kanilang distrito o paaralan. Walang malinaw na proseso kung paano ipagtanggol ang mga guro. Ang emosyonal at profesional na epekto ng karanasang ito ay lubhang mabigat. Dahil sa takot na masampahan ng reklamo, may mga gurong umami na mas pinipili na lamang nilang manahimik o kaya ay magbayad. Binibili nila yung kanilang freedom, binabayaran na lamang nila yung kanilang mental health, no? Sapagkat kapag tinuloy yung kaso, malalagay sa napakalaking problema yung mga teacher natin.
Marami nga sa amin ay walang pera, nangungutang po. We have documented cases po na nangungutang ng 100,000 hanggang kalahating milyon yung teacher, may maibayad lamang doon sa nagreklamo sa kanila sa piskal para hindi na maisampa doon sa korte yung reklamo. Ang laki po ng epekto nito sa pagkatuto ng mga mag-aaral at sa kanilang pagtuturo. Sabi nung isa, mas pinili ko na lamang manahimik at pabayaan ng klase kaysa makasuhan. Sabi naman po nung isa, nakakaubos ng lakas at gana magturo kapag lagi kang natatakot. Kaya po ang mga kasong ito ay kinakailang unawain sa tamang konteksto. Hindi po kami tutol doon sa sinasabi po ni Father at ng CWC. Hindi po kami tutol. In fact, kasama po ang DepEd, alam po ni Jose Cabral, doon sa Child Protection Policy ng DepEd na Technical Working Group. Ang mga kasong ito po ay nagmumula sa loob ng silid-aralan ay hindi hiwalay na insidente, muli kundi ito'y sintomas ng mas malalim na problema sa edukasyon. Problema na matagal nang pinapasa ng mga guro mag-isa. Kapag bigo ang sistema na magbigay ng sapat na suporta, malinaw na pulisya at makataong kondisyon sa pagtuturo, hindi makatarungan ang mga guro ang agad na pagtutuunan ng sisi. Ang disiplina ay mahalagang bahagi ng pagtuturo at pagkatuto, ngunit kung ang bawat kilos ng guro ay maaaring ituring na pang-aabuso, hindi itataya ng mga guro ang kanyang kabuhayan, lisensya at dignidad. Maliwanag po ang aming panindigan, hindi namin kukonsintihin, hindi namin kinukonsinti ang aming mga kapatid, ang aming mga kaguro, ang aming mga kapropesyon na talagang nang-aabuso sa mga bata. Hindi po yan. Tumutulong po kami sa DepEd kung meron pong mga ganito. Gayunman, mariin po namin iginigiit na ang mga guro, tulad ng lahat ng mamamayan, ay may karapatan sa due process. Alinsunod sa ating saligang batas, sa Magna Carta for Public School Teachers at sa iba pang mga umiiral na batas. Kaya po itong panukalang Teacher Protection Policy ay hindi pag-atake sa child protection. Ito ay isang kinakailangang pagwawasto. Now, this is a corrective measure po upang matiyak na umiiral ng mga batas ay hindi naaabuso, na ang mga guro ay napoprotektahan laban sa mga walang batayang paratang, harassment, pananakot, pangingikil, at social media and mainstream media sensationalization. At mabigyan po sila ng legal and psychosocial support mechanism na mailalatag sa pamamagitan po ng batas na ito. Ang pagprotekta sa mga mag-aaral, ang pagprotekta sa mga guro ay hindi magkasulungat na layunin. Kung ang tunay nating layunin ay ang kapakanan ng mga bata, mas lalong dapat nating protektahan ang ating mga guro. Mahirap isulang ang dekalidad na edukasyon kung ang mga guro ay patuloy na nagtuturo ng may takot. Hanggat nananatiling walang sapat na proteksyon ng mga guro, mananatiling marupok ang pundasyon ng ating edukasyon. Naniniwala po kami doon po sa sinasabing prevention is better than cure, at yung positive discipline po na binabanggit even ng Department of Education, meron po tayong provision ng positive discipline po sa Child Protection Policy. Pero hanggang ngayon po hindi ito maipatupad ng mabuti, hindi nga ma-define. Kanina po tinatanong niyo ilang resource persons po, hindi po rin ma-define ito. Pero pabor po kami doon, napakaganda po nun. Kakausapin mo yung bata ng masinsinan, pero ang nangyayari po sa atin, shortcut ang ginagawa. Dahil ayaw tumigil ng bata, sumigaw yung teacher, kinasuhan. Ayaw tumigil ng bata, binato ng chok, kinasuhan yung teacher. Bakit po ganon? Simple po lamang. Sabi nga po namin, structural. Ang class size po natin ay napakataas. Napakadaming bata sa isang classroom. Wala po tayong mga SPED teachers na dinedeploy sa mga paaralan. Kakaunti lamang po. Kanina nabanggitan ng paulit-ulit, guidance and counseling po natin ay napakahina. 1:500 supposedly, dito sa eskwela ni Sir. 1:7,000 ang nangyari. Ganon din po, humihiling din kami sana dito sa batas na ito, bigyan ng abogado yung mga teacher. Kahit pa siya ay presumed na may kasalanan. Bigyan po natin ng abogado dahil sa mga teacher po natin ay, lalo ng public school teachers, of course, we commend one bill po. Doon kasi kasama yung private, tama din naman po. Yes sir, one last point po. Sana po bigyan ng abogado at isama yung ating mga guro doon kung sakali doon sa technical working group para dito po. Baka po kami Sir Benjo, makapagbigay ng aming will you submit a position paper? Yes sir. Will you Mahaba also po. Ito yung define pinaigsi. positive discipline? Kasi nga hindi nga ma-define na mabuti. Will you help this committee with your own definition? Para as a guide lang, hindi naman yun yung final. Kaya ba? Actually po, yung positive discipline, dati pa po namin tinatanong po doon sa mga eksperto kung paano. May definition po. Nandun po sa... Sama mo na sa position paper. Yes sir, nandun po sa ating child protection policy ng DepEd. Pero definition lang po yun. Yes. Paano po siya... Will it be possible to put specific acts? Iba po kasi yung positive discipline. Yung positive discipline po, hindi niya covered yung acts. Correct. So pwede ba tayo, kasi ang sinabi kanina sa 7610, may specific general acts.
na naka-enumerate sa 7610. Do you think kaya rin maglagay ng specific acts or circumstances para hindi siya makonsider na violation of the child protection law under these bills? 2 years ago, sir, ito rin yung pinag-usapan Yes. po natin dito sa committee, no? Yes. Nahihirapan po talaga tayo pare-pareho. Even the SOLGEN, ano? The Office of the Solicitor General at yung PAW po, no? So Kaya until nga- now, wala pa tayo, from your side, talaga pinag-iisipan pa yon. Yes, sir. Ang amin pong proposal sana ay magsama-sama po, no? Yung lahat po ng legal minds at kami rin, no? Yes. Isama din po Oo. kami para po But dito. in the meantime, okay naman sa inyo na basta siguraduhin ng DepEd na may counsel. Yes, sir, please. Opo. Yun lang. So DepEd, yun lang. Ang problema nga, we should go beyond that. Yung problema kasi kawawa yung yung emotional and mental na dinadaanan ng isang guro pagka ganun di ba?